So ito yung tanong. Since yung flood control projects po natin is 40% sa pondo po ang nawawala. Ngayon, nag-aagawan ang Senado at ang Kongreso na nagsasabi na sila ay mag-i-investigate. Ito hong sa House, si Terry Ridon na nagsimula dyan po sa pagtira sa Dolomite Beach. Diba? Kaya lang, dahil nga po mismong si Yor, may sinabi niya na, wala namang natabunan niyang Dolomite Beach. Kakapiranggot yan. Kasi kabisado ni Yorme yun eh. Kung saan po yung mga outfall. Walang natabunan doon ng buhangin na puti. Okay, at lahat naman yan, yung apat dyan, kung doon nagkakamali, along Baywalk, Manila Baywalk, ay meron itong mga HDPE pipes. Ang kulang lang talaga yung pump para itulak yung tubig. Dahil hindi na po, pagpasok ng Marcos administration, pinabayaan na yan ng DENR. Tinake over ng DSWD, tinake over ng MMDA, walang nangyari. Tapos nung maupo na si Yorme, di ba may pinabakla siya recently, pinatanggal niya na harang sa outfall, na imagine nagbabahaan na, pero yun palang lalabasan ng tubig ng Maynila, meron palang takip diyan sa may tapat ng sa labas ng Manila Yacht Club, pinatanggal niya yon. Kasi masyadong pinoprotektahan sa basura yung mga private yacht. Ngayon etong si Terry Ridon titigilan niya na yung Dolomite. Lilipat na po siya ngayon daw sa flood control. Ang tanong ko nga kaya hindi ako nagko-cover Ang tanong ko nga kasi ay, tutukuyin niyo ba? Plano niyo ba talagang tukuyin sino-sino sa mga kasama mo diyan? 'Di ba? Kasi pwede siyang mag-investigate si Terry Ridon Bakit? Kakapasok lang niya isama niya yung dapat kasama niya diyan yung mga baguhan, yung mga first timer. Dapat sila yung bumubuo. Bakit po? Kasi wala silang kikilingan, walang ganung tendency na may kikilingan dahil 'di ba? O mabibintangan sila, ba't isa ka rin 'di ba? Kasi kauupo lang nila. 'Di ba dapat ganoon? Ngayon, ito naman pong sa Senate, ganun din. Willing din daw silang mag-investigate, Joel. State of the Nation address ay binanggit ito at we expect a lot more from the executive to look into this. At tayo naman dito sa Senado, that's our call as well. Yung ilang mga senators na nakausap natin sa lounge, sa sidelines, they are more than willing to push for the investigation. Yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Yun ang pinakamaganda. Tukuyin ninyo kung sino talaga yung mga involved, saan napunta. 'Di ba? And take note, ito sa ginagawa po ni Chis Escudero na inaaway ang House of Representatives, ang leadership. Alam nyo, parang lang ito taktika na kapag nag-investigate ang House of Representatives diyan sa Senate, 'di ba, sa mga senador, at may natukoy, may nailabas na pangalan, katulad nito kay Joel Villanueva, na sinasabi ay nakinabang ng malaki doon sa insertion. So, malaking natanggap. Dito, insertion ni Chis Escudero, 142 billion. Tapos si 17 billion nga raw po ang inilaan ni Chis sa flood control. Teka. Ito yung sinabi rin. Kaya ako ayoko na ang mga mambabatas natin na mag-investigate sa isa't isa. Tingnan niyo. Wala pang investigation, may pagtatakip na. Sabi ka ni Joel, no senator linked with contractors with most flood control projects. So ibig sabihin po rito sa Tagalog, walang sino mang senador ang konektado doon sa top 15. Paano yung nasa top 16 downwards? 'Di ba? So doon may connection. Doon posible na meron diyan sa mga senador ang contractor, 'di ba? Wag sa Senado, yung mga guilty sa pagnanakaw dapat nakulong, 'di ba? Sino 'yon? Ito, saka si Jinggoy. Ay nako, alam ko parang nakapila kasi mga kaso nila Di ba? Ang bagal pang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, ako para sa akin po, ayoko na ang magi-investigate ito hong mga mambabatas din sapagkat sinabihan sila ng Pangulo harap-harapan sila yung tinutukoy. So out of delikadesa, di ba? Ito pa tingnan niyo sabi niya palpak talaga yung flood control program natin in the past 3 years, di ba? I agree. Palpak yung flood control natin, matagal ko nang sinasabi yan, pero ang pinalilitaw ngayon ng Pangulo natin, tignan din naman natin yung sa nakaraang administrasyon. Kasi po, ang proyekto ng flood control ng Duterte admin na hindi rin po natin nararamdaman. Inamin na ng Pangulo kung hindi mahina yung sa admin niya, ito ay guni-guni lang. Kaya pinapahanap niya kung sino yung mga lintik na gumawa niyan at papanagutin. Hanapin na natin ngayon
yung mga proyekto ni Duterte ng panahon niya. 6 na taon, nakakumpleto po sila ayon sa report nila mismo. Tanungin niyo si Senator Mark Tahimik Villar. Meron silang 13,496. Hindi ako nagkakamali. Nasa figures exact number. 13,496 flood control projects. Completed po ang pinag-uusapan doon. Nasaan yun? Bakit hindi natin maramdaman? Diba? Alaga naman na kung ito po ay effective. Bakit naman nagpalit lang ng presidente? Hindi na agad effective. Humina na kaagad. Panahon po ni Duterte, binaharin tayo. Lumubog ang San Mateo Rizal at ang Marikina, naligo ng putik. Diba? Nakalimutan ko lang yung pangalan ng bagyo na yun Lalaki yung pangalan ng bagyo na yun. Nagpalubog sa sa San Mateo. And then dito sa amin nagbaha uli. Umapaw uli yung flood control ni Marcos Sr. Sabi ko, ang mga senador ay may kanya-kanyang congressman. Kasi ang mga senador ay may kanya-kanyang congressman na mga close friends. I agree. Bukod pa doon, sir, may mga kapamilya na nasa kongreso din. Tingnan na si Marcoleta, may anak doon. Di ba? Sino pa yung ibang mga senador natin na may mga anak o kamag-anak doon? Di ba? Ayon si Pablo. Diba, meron anong panahon ni Duterte, nasaan yung flood control na yan? So yan po yung mga pinahahanap ng ating Pangulo. Again, mula po sa petsa ng 2018 ang tinitignan ng Pangulo. Okay? Dito ako bumilib sa diskarte ng Pangulo I don't know kung anong tawag sa technique na yan. So, in-isolate niya na kaagad yung kanyang admin. Guilty kami, pero hanapin na natin. Diba? Binibigyan niya ng ideya yung mga tao na, okay, guilty na kami, wag nyo na kaming pag-initan. Totoo, mahina, kung hindi mahina, guni-guni. Kaya dapat papanagutin yung mga sangkot dyan na mga kongresista. Binanggit niya yung 2018. Yari. Diba? So, yun ang kailangang masagot. Kaya masagot ni Mark Villar. Sasagutin po kaya yan ang malinaw ni Mark Tahimik Villar diyan sa investigation sa Senado? Hindi, di ba? Ngayon pa lamang ang mindset up na agad nito ni Joel Villanueva, yung last 3 years of flood control, palpak. Tapos wala na. Dapat yung mas nauna pa tignan din, hanapin. Di ba? Dapat tinignan na nila yung mga records niyan. Nung nag-investigate sila last year. Now, para po sa inyong abang lingkod, ang dapat pong mag-imbestiga nito ay third party po. Hindi po tama na mga mambabatas lang din natin. Ito nga nakakapagtaka Mismo nagulat din ng Pangulo. Sabi niya pag sinabing may 50 flood control projects, pare-pareho 150 million lahat. Imposible yan. Tama, di ba? Imposible talaga yun. Isipin mo, ganun yung project. Kada po lugar na magtatayo ng flood control, iba-iba yung sukat, iba-iba yung lakas ng, di ba, yung tubig, yung volume nila, di ba? Magkakaiba ang lugar. Magkakaiba ng mga pangangailangan dyan. Bakit naka-automatic 150 million? Anong mangyayari? Diba? Doon pa lang huling-huli na ang katarantaduhan. Parang, may project doon, sige, 150 million yan. Ano mangyayari doon? Either sasabihin, hindi po namin natapos kasi kulang yung budget. 150 million lang yun, 60-40 tayo. 60-40, 40% SOP. Mga kickbacks. Diba? Sa construction, meron pang tinatawag diyan na 60-40 din. Diba? 60% sa materyales, 40% sa labor, pambayad ng tao. So yun pong natirang 60%, babawasan pa ito ng 60-40, patay na. Alam nga naman kasi na ilibre yung manpower di ba? Hindi. May bayad yun. 60-40 yung kwentahan doon. Wala ho talaga mangyayari. Ang mangyayari doon, kapiranggot, dapat po 100% yung mayari na 60-40 substandard, 30% lang yung nangyari. Kaya ang mga proyekto, pansinin nyo, may phase 1, may phase 2, may phase 3. Tingnan nyo sa inyong mga lugar. Baka ganoon yung mga proyekto ng flood control, flood ng eskwelahan. Tignan nyo, baka ganoon. Ba't hindi natapos? Diba? May phase 2 yan. Kasi naubos na yung pondo. Papupondohan uli sa Kongreso. Diba? Ganon ang gagawin nila. Kakanana naman sila. Ay nako. Kaya para sa akin, ang dapat po na magkaroon ng third party na fact-finding commission. Dapat po ganun. Katulad ng inilunsad ni Apo Lakay nung araw, yung Agrava Commission. Di ba, Sir Carlos? Nag-investigate ito doon sa pagkamatay ni Ninoy Aquino.
So dapat magkaroon ng ganyan, ng fact-finding commission ang ating Pangulo. Hindi po pwede na yung mga mambabatas. At kung sino po yung mga mambabatas, sino sa mga mambabatas ang mapapakita ng fact-finding committee na yan, ay dapat po mag-resign o kaya naman po ay sipain ng ethics committee. Dapat ganon. And then sa Senado, ganon din. Walang if and buts. Dapat, alis, mahiya naman kayo. Sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo dahil nilubog ng inyong pagiging ganid sa pera ang mga mamamayan, ang inyong mga tunay na boss, ang mga botante nyo. Diba? Ayan, mahiya naman kayo. Swimming pool na ang maraming lungsod, visit kayo, nasanay na kayo sa mga nagdaang administrasyon. That's correct. Gawain eh. Kasi po yung mga Pilipino, bobotante. Alam ng kurap, naambunan lang ng isang supot na ayuda, ng pang-ispang jetty, di ba, pang pansit, nung nakarang halalan at nung birthday niya, binoto niya na uli. E di pag nanakawang ka uli, biruin mo magkano lang yun, wala pang 1,000 yung mga yon ang nanakawin sa iyo, na benepisyo mo dapat, napapakinabangan, magkano katumbas nun? Katumbas ng iyong kalusugan ang ninanakaw sa iyo ng iyong mga ng inyong mga kongresistang kawatan. Di ba? Sipin mo, ilog, flood control, maayos, di kayo babahain. Binaha kayo, na leptospirosis sana kayo. Sino may kasalanan? Kayo, binoto nyo Judas. Di ba? Alam naman ng mga tao yan eh. Kung sino yung tarantadong kongresista, kung sino yung congressman dyan at mga senatong, hindi po dapat binoboto. Regardless kung ano ang apelido, regardless kung kayo inaanakan, kung kayo ay inaanak niya ang iyong anak, di ba? Sa binyag o sa kumpil o ang nanay nyo, inaanak niya, regardless. Dapat ganun po. Pumili kayo, ano bang mapapala ko sa hayop na to? Dapat ganun palagi. Maganda, sexy, galing gumiling. Okay, bagay ka sa beer house, hindi sa balota ko. Dapat ganun ang pagpili at ang pagdidesisyon sa halalan. Diba? Oy, macho, putang ina, gwapo. Diba? Ang galing. Tapos eto na, nagsalita. Ang paliwaang natin, ang issue, hindi kayang sagutin, iba yung dala. Gigiling sa entablado. Macho, pangkama si Pogi. Okay, pangkama ka, hindi ka pwede sa balota ko. Kasi yung balota ko, kinabukasan ko to, hayop ka. Hindi kayo pwede rito. Dapat ganun. Diba? Okay, so iwan mo na natin yan.